Sa loob naman ng lihim na kaharian makikita si Chu Ziyu na nakatayo sa harapan ng monumento na bato, habang pinapanood siya ng mga cultivators sa kanyang likod. Habang seryoso na nakapikit ang mga mata ni Chu Ziyu, ang dalawa naman na hangal sa kanyang likod ay hindi nila maalis ang kanilang masamang tingin sa ating bida. Natawa naman si Ming Yaozi na kanyang pinapanood ang ating bida dahil masyado daw magulo ang kanyang ginagawa, at sa ilang sandali itinuro na nga ni Chu Ziyu ng kanyang isang daliri ang monumento na bato na mayroong kakaunting aura upang patamaan ito. Dahil sa ginawa ng ating bida makikita ang monumento na bato na nagkabitak-bitak sa ganoon lang na atake ni Chu Ziyu. Hindi naman makapaniwala ang Yao Guang Holy Sun maging ang ibang mga kasama nito dahil talagang nagawang masira ni Chu Ziyu ang monumento na malaking bato. Matapos mawasak ang malaking monumento na bato, sumambulat naman sa kanilang harapan ang Wangshan River na kailangan nilang tawirin matapos mawasak ang bato na nakatayo kanina. Nasabi na lang ng ibang cultivator na si Chu Ziyu daw ay nagtagumpay sa pagwasak sa monumento na bato. Sabay nag-notice ang system na ang challenger daw na si Chu Ziyu ay kanyang nakumpleto ang pangatlong trial. Ang suppression daw ng lihim na kaharian ay mawawala makalipas ang ilang oras. Sinabi pa ng system sa lahat ng mga cultivator sa lihim na kaharian, na ang lahat daw ng mga challenger na mga cultivator ay mag-ingat, dahil ang unang cultivator na maabot ang other shore ng Wangchuan River ay makakatanggap ng gantimpala na ang Dao Secret Technique. Nanlilisik naman ang mata ng isang demonyo na kanyang tinitingnan si Chu Ziyu, samantalang ang isa naman niya na kasama ay takot na takot dahil si Chu Ziyu daw ay masyadong malakas. Siya din daw ang unang nakaunawa ng Wangchuan Finger. Sumagot naman sa kanya ang isa niyang kasama habang natatawa na wala daw siyang pakialam kung siya man ang unang nakaunawa sa Wangchuan Finger. Ang kanya daw nagawa ngayon ay malaking tulong sa kanila. Nag-notice naman ng system na ang una daw na makaabot sa other shore ay kanyang matatanggap ang lahat ng mga gantimpala. Ngayon simulan na daw nila ang paligsahan. Matapos maghudyat ang system na simulan na nila ang paligsahan ay napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang likod dahil agad na sumalakay papunta sa kanya ang mga demonyo. Kailangan daw nilang unahin na patayin si Chu Ziyu. Hindi daw nila siya hahayaan na kanyang makuha ang Dao Secret Technique. Natawa naman si Chu Ziyu sa mga ikinilos ng mga demonyo laban sa kanya dahil sila daw lahat ay gustong makuha ang nakapatong sa kanyang ulo. Mag-isip muna sila ng malalim bago gumawa ng isang hindi nararapat na bagay. Nagulat naman si Chu Ziyu dahil sa kanyang harapan ay bigla siyang tinawag ni Ming Yaozi, at maangas niyang sinabihan si Chu Ziyu na kanya daw siyang hinahamon sa isang laban. Napasigaw naman ang isang babae na kanyang itinuro ang mga bato dahil ang stone monument daw ay natunaw. Nagulat naman ang isang lalaki na kanyang tinitingnan si Chu Ziyu dahil balak daw ba na buhatin ni Chu Ziyu ang malaking bato. Ang bato daw ay masyadong mabigat. Matapos buhatin ni Chu Ziyu ang malaking bato, doon lang nalaman ng Yao Guang Holy Sun na kusa daw palang titigil ang pagtunaw ng bato kapag ito ay kanilang buhatin. Nagsaad naman kay Chu Ziyu si Meng Yaozi na kung balak daw ba niya siyang labanan kahit pasan-pasan ang malaking bato. Sinabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kung sa tingin daw ba niya matatalo na niya siya kahit kanya siyang lalabanan kahit bit-bit pa niya itong malaking bato. Dagdag pa ni Chu Ziyu sa kanilang lahat na kahit pasan-pasan daw niya itong Three Life Stone Monument ngayon. Ang isa lang daw niya na kamay ay sapat na upang silang lahat ay kanyang labanan. Sabay nilagyan niya ng malakas na puwersa ang kanyang mga paa, at bigla na lang lumitaw si Chu Ziyu sa likod ni Ming Yaozi, upang kanya itong atakihin ng kanyang 36th True Martial Art Mountain Breaker Seal, samantalang si Ming Yaozi naman ay kampante lang sa gagawin na atake sa kanya ng ating bida, dahil batid niya na walang panama sa kanya si Chu Ziyu kahit ano pang teknik ang kanyang gamitin laban sa kanya. At nang suntukin na ni Chu Ziyu si Ming Yaozi galing sa kanyang likod ay natawa lang si Ming Yaozi na kanyang hinahanda ang kanyang teknik upang tapatan ang gagawin na atake sa kanya ni Chu Ziyu. At bigla, dahil sa ginawang teknik ni Meng Yaozi ay makikita si Chu Ziyu na tumilapon dulot ng teknik ni Ming Yaozi. At hindi lang doon dahil ang mga asul na mga aura na dumadaloy sa buong paligid ay mabilis na gumalaw upang atakihin si Chu Ziyu. Si Chu Ziyu naman ay kanyang iniiwasan ang mga asul na mga aura upang hindi siya matamaan nito. Dahil hindi magawang matamaan si Chu Ziyu ng mga asul na mga aura ay kumilos na ang isang kasama na babae ni Ming Yaozi upang kanyang gamitan si Chu Ziyu ng kanyang charm technique. Natatawa na lang ito dahil sa oras daw na mapasailalim na si Chu Ziyu nitong kanyang teknik ay mahirap na sa kanya na kanyang maiwasan ang humahabol sa kanya.
Matapos makas ng babae ang kanyang charm technique ay makikita si Chu Ziyu na napasailalim na ng kanyang technique, napatigil naman si Chu Ziyu sa kanyang paggalaw dahil batid niya na nahulog na naman siya ng charm technique katulad noong kanyang nakalaban na succubus. At seryoso niyang tinitingnan ang mga bulaklak na nakalutang sa kanyang harapan dahil itong mga ito daw ay mga ilusyon lamang. Habang napasailalim pa si Chu Ziyu ng ilusyon ay wala naman sinayang na oras si Ming Yaozi at agad niya itong inatake upang wakasan na ang buhay ng ating bida. Si Chu Ziyu naman habang napasailalim pa ng ilusyon ay kanyang ginamit ang bitak ng stone monument upang kanyang pangharang sa kanyang katawan dahil batid niya na habang napasailalim pa siya sa ilusyon ay ginawa itong pagkakataon ni Ming Yaozi upang siya ay patamaan ng kanyang malakas na atake. Hindi nga nagkamali si Chu Ziyu sa kanyang mga hinala at matagumpay niyang nadepensahan ang ginawang atake ni Ming Yaozi gamit ang stone monument. Hindi naman makapaniwala ang babae dahil bakit daw nakatakas si Chu Ziyu sa kanyang ginawang ilusyon. At mas lalong nagulat ang babae dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan si Chu Ziyu, at galit na galit itong sinabihan ni Chu Ziyu na lumayo daw siya dito, hindi daw siya dapat nakialam sa kanilang laban. Hindi naman makapaniwala si Ming Yaozi sa kanyang nakita dahil bakit masyado daw mabilis nga napunta doon si Chu Ziyu, samantala sa kinaroroonan naman ni Chu Ziyu ay ginamit ng ating bida ang kanyang daliri upang turuan ng leksyon ang mapangahas na babae. Ang babae naman ay masyadong pinapawisan dahil hindi daw siya makagalaw sa ginawa sa kanya ni Chu Ziyu. Bigla naman lumitaw ang isang demonyong kalabaw sa harapan ni Chu Ziyu at kanyang pinapatigil ang ating bida na hindi daw niya hahayaan ang masamang balak ng ating bida sa kanyang young miss. Nagalit naman si Chu Ziyu sa pagsigaw sa kanya ng demonyo na kalabaw at agad niya itong binigyan ng malakas na sipa upang hindi ito makaistorbo sa kanyang balak na gawin sa babae. Lumabas naman ang pawis sa mukha ng babae habang takot na humihingi ng tulong kay Ming Yaozi. Samantalang si Chu Ziyu naman ay naghahanda na ng kanyang teknik upang kanya nang patahimikin ang mapangahas na babae na kasamahan ni Ming Yaozi. Dahil doon wala nang nagawa ang babae dahil hindi pa rin niya mag-alaw ang kanyang buong katawan kung hindi kanya nalang tingnan ang gabundok na malaking bato na tatama na sa kanya. Maiyak-iyak na lang ang babae na kanyang tinanggap ang malaking bato na tumama sa kanyang matigas na ulo. Sa ilang sandali makikita na bumaon sa ilalim ng lupa ang babae dulot ng malakas na atake sa kanya ng ating bida. Matapos doon makikita ang mga dugo ng babae na tila ba ginawang pangsahog sa bitak ng stone monument sa kamay ni Chu Ziyu, sabay kanyang sinabihan si Ming Yaozi na ang kanya daw isang kasama ay tapos na, lumapit na daw ito sa kanya at kanilang ipagpatuloy ang kanilang laban. Wala naman sinayang na oras si Ming Yaozi at agad itong nagpakawala ng kanyang malakas na teknik. Saad pa niya kay Chu Ziyu na si Chu Ziyu ang unang makasaksi nitong kanyang pinakamalakas na teknik na ang 9 Cloud Waterfalls. Dahil doon sumambulat sa kanyang likod ang maraming tubig na tatama sa ating bida, habang si Chu Ziyu naman ay hindi man lang nabahala sa pinagyayabang sa kanya ni Ming Yaozi na ang kanyang pinakamalakas na teknik, bagkus seryoso lang niyang ipinalabas ang kanyang espada sa isa niya na kamay upang tapatan ang atake sa kanya ni Ming Yaozi. At agad niyang hinampas ng napakalakas ang kanyang espada gamit ang kanyang teknik na tinatawag na Everything Ends. Dahil sa ginawang atake ng ating bida ay nagmistulang 10 Commandments ang kaganapan na parang hinati ng Diyos ang malaking karagatan. Napanganga na lang si Ming Yaozi ng kanyang nasaksihan ang kakaunting lakas na ipinakita sa kanya ng ating bida. Bakit madali lang daw nahati ni Chu Ziyu ang kanyang 9 Cloud Waterfalls, ito daw ay imposible. Sa ilang sandali makikita silang dalawa na nagkatapat ang kani-kanilang malalakas na suntok, dahil sa lakas ng pressure ng kanilang suntok ay makikita ang lupa sa kanilang paligid na nagkabitak-bitak. Makikita si Ming Yaozi na masyado nang nahihirapan sa kakaunting lakas ni Chu Ziyu. At ngiting sabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na ang kanya daw ipinakitang lakas sa kanya ngayon ay hindi na masama. Dahil nagawa pa daw nitong makipagsabayan sa kanya ng ganitong laban gamit ang kanilang kamao, at dagdag pa sa kanya ni Chu Ziyu na hindi na daw nakapagtataka sa kanyang 3-eye state, ang kanya daw physique ay masyadong malakas, at isa pa kakaunting injury lang daw ang kanyang natanggap matapos niyang tanggapin ang kanyang suntok, kapag ang pangkaraniwan daw na tao ang tatanggap sa suntok na yun ay siguradong patay na ngayon. Tumugon naman kay Ming Yaozi ang kanyang ancestor gamit ang sound transmission na ang tao daw na kanyang nakalaban ngayon ay nagtataglay ng primordial sacred constitution, siya daw ay mas malakas pa kumpara sa kanyang inaakala,
kung kaya ang kanya lang daw pwede na gawin ngayon ay umatras ngayon mismo. Dahil sa utos ng kanyang ancestor ay agad niyang sinabihan si Chu Ziyu na sa ngayon daw ay mas malakas sa kanya ang ating bida, itutuloy na lang daw nila ang kanilang laban sa susunod. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan si Min Yaozi na papaalis na sa lugar, na ang kapangyarihan daw ng Third Eye ay hindi pangkaraniwan at baka magpapakamatay siya kung kanya pa siyang hahabulin ngayon, katulad daw ng kanyang plano na kanyang baguhin ang isipan ni Min Yaozi, kailangan daw niyang ilagay siya sa back burner. Matapos makaalis si Min Yaozi ay agad naman tumakbo si Miss Feng Yao papunta kay Chu Ziyu. Saad pa ni Chu Ziyu sa kanya na ang mga rules daw dito sa loob ng lihim na kaharian ay mawawala na maya-maya, ang marami daw na mga malalakas galing sa labas ay pupunta dito sa loob. Ang kanya daw target ngayon ay masyadong malaki kung kaya hindi daw muna siya makikipagtulungan sa kanya ngayon, sumang-ayon naman sa kanya si Miss Feng Yao basta mag-ingat lang daw ito sa kanyang mga gagawin at tawagan lang daw niya siya kapag kinakailangan niya ng tulong galing sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap ay makikita naman si Chu Ziyu na kanya nang tinawid ang ilog sakay sa piraso ng stone monument. Ang ibang mga demonyo naman na nakatingin kay Chu Ziyu ay kanila siyang sinigawan na tumigil daw ito, ibalik daw niya ang piraso ng stone monument. Samantala hindi naman maalis ang tingin ni Meng Dai kay Chu Ziyu, at napasabi na lang ito na mag-ingat daw ang kanyang manyakol na disciple. Nagsaad naman si Chu Ziyu sa lahat na nakapaligid sa kanya na silang lahat daw na nandito ay tumuntong na sa Great Saint, hindi na daw nila kinakailangan na makipaglaban sa mga junior katulad niya para lamang sa mga pagkakataon na makukuha dito sa loob ng lihim na kaharian, hindi daw ba sila nahihiya kapag kanilang gagawin ang bagay na yon. Wala naman pakialam ang dalawang babae na kalabaw at baboy at mabilis nilang tinawid ang ilog na dinadaanan ni Chu Ziyu. Saad pa ng babae na baboy kay Chu Ziyu na masyado daw gwapo ang ating bida, ano na lang daw kaya na sumama na lang ito sa kanya bilang kanyang son-in-law. Sa harapan naman ni Chu Ziyu ay bigla na lang lumitaw ang babae na succubus na kapatid ng succubus na babae na pinatay ni Chu Ziyu noong nakaraan, sabi pa nito kay Chu Ziyu na kung sa tingin daw ba niya na makakatakas siya dito, kanya daw siyang papatayin ngayon kahit ano pa man ang mangyari. Nagtataka naman si Chu Ziyu nang nakita niya ang babae na succubus sa kanyang harapan dahil bakit parang kahawig daw ito ng succubus na pinatay niya noong nakaraan. Sabi pa ng succubus sa ating bida na si Chenye daw na kanyang pinatay ay ang kanyang kapatid. Pumunta daw siya dito upang ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang kapatid. Mas mabuti na daw na sumuko na lang ito upang maiwasan niya ang pinakamasakit na kamatayan. Natatawa naman si Chu Ziyu sa mga binitawan na salita sa kanya ng succubus dahil hindi daw niya inaakala na masyado daw pala itong nakakatakot, agad naman nagsalita si Chu Ziyu kay Meng Dai na kailangan daw niyang magpatuloy ngayon kahit ano pa man ang mangyari. Si Meng Dai naman ay napapikit na lang ang kanyang mga mata dahil batid niya na si Chu Ziyu ay hindi aatras sa kanyang mga misyon. Sabay inutusan ni Meng Dai ang ibang mga cultivator na tao na sila daw lahat ay sumunod sa kanya. At dagdag pa niya sa lahat ng mga cultivator na tao na huwag daw silang magmadali sa kanilang mga misyon. Nagtataka naman ang Lord of Thousand Faces at ang isa niyang kasama dahil sa mga ikinilos daw ngayon ng mga tao ay parang mayroong mali dito. Nagsalita naman ang Lord of Thousand Faces kay Qing Yu na kanya daw sabihan ng iba nilang kasama na bumalik at tumigil sa paghabol dahil batid niya na mayroong gagawin na isang bagay ang mga tao. Sumagot naman si Qing Yu sa Lord of Thousand Faces habang naiinis na kung sa tingin daw ba niya na makikinig sa kanya ang ibang mga demonyo. Tawang-tawa naman si Chu Ziyu dahil batid niya na ang ibang mga demonyo ay nalaman na nila ang kanyang mga balak pero masyado na daw silang huli para dito, dahil sa araw daw na ito dito mismo sa Wangchuan River ay mag-breakthrough na siya patungo sa Godly Skill Stage, at ipapatikim daw niya sa mga Great Saints na humahabol sa kanya ang Thunder Trial na tatama sa kanila. At nag-utos na nga si Chu Ziyu sa kanyang system na kailangan na daw niya ngayon na mag-breakthrough, at sa ilang sandali sa itaas ng Wangchuan River ay dumilim ang kalangitan at nagsilabasan ng mga maraming kidlat-hudyat na mag-breakthrough na si Chu Ziyu. Si Chu Ziyu naman ay nakapikit lang ang kanyang mga mata habang pinapalibutan siya ng mga kidlat sa kanyang paligid at sa itaas naman nito ay makikita ang bilog na bato na pinapalibutan ng pulang aura. Si Meng Dai naman ay inutusan niya ang lahat ng mga tao na huwag daw itong lumapit kay Chu Ziyu. Dahil sa tingin daw niya si Chu Ziyu ay mayroong gagawin na hindi pangkaraniwan. At nang hamupa na ang kalangitan makikita naman ang malaking bilog na bato na nasa itaas na ng kalangitan,
Sabay bumulusok ang kulay lila na kidlat papunta sa kinaroroonan ni Chu Ziyu, maging ang ibang mga Great Saints na mga demonyo na humahabol kay Chu Ziyu ay hindi nakaligtas sa Thunder Trial na tumama sa kanilang paligid, at napasabi na lang sila na hindi daw nila inaasahan na si Chu Ziyu ay mag-breakthrough sa ganitong oras. Ang ibang mga babae naman na demonyong Great Saints ay napamura na lang dahil hindi daw sila makagalaw dulot ng Thunder Trial na tumama sa kanilang katawan, sila daw ay nahulog sa patibong ni Chu Ziyu at ginamit niya silang kasangkapan upang pumasa siya sa Thunder Trial. Nagulat naman silang dalawa dahil sa kanilang harapan ay hindi man lang napinsala ang Great Saint na si Yuji sa Thunder Trial na tumama sa kanila. Siya daw ay hindi nahulog sa patibong ni Chu Ziyu. Ngayon daw ay sigurado na ang kamatayan ni Chu Ziyu. At wala nang sinayang na oras ang succubus kung hindi umatake na ito kay Chu Ziyu habang nakapikit pa ang mga mata ng ating bida, kanya daw pagpirapirasuhin ng ating bida ng ilang libong beses ngayon, at ang kanya daw kaluluwa ay kanyang ilalagay sa nag-aapoy na impyerno na tumatagal ng ilang libo na taon. Nakangiti naman na sinabihan siya ni Chu Ziyu na gawin lang daw niya ang kanyang binabalak kung kaya niya. At agad na hinagis ni Chu Ziyu ang bitak na bato sa succubus, nagulat naman ang succubus dahil hindi na siya makaiwas sa suntok ng ating bida at kanya na lang nasabi na patibong lang daw pala ang paghagis sa kanya ni Chu Ziyu nitong bato. Dahil sa malakas na suntok ni Chu Ziyu ay makikita ang succubus na tumilapon papunta sa malayo at halata na kanyang iniinda ang malaking pinsala sa atake ng ating bida. Matapos tumilapon ay napabulwak na lang siya ng dugo sa kanyang bibig na halos hindi na makagalaw sa lakas ng suntok ng ating bida, at sinabi pa niya kay Chu Ziyu na hindi pa rin tanggap ang nangyari sa kanya na ang nangyari lang daw sa kanya ngayon ay aksidente lamang. Tawang sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na kung balak daw ba niya siyang gamitan ng charm, hindi daw yun sapat laban sa kanya. Nagulat naman ang succubus dahil bakit daw nalaman ni Chu Ziyu ang kanyang mga balak sa kanya kanina. Sinabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na inaasahan na daw niya sa isang babae na demon na Great Saints na kanilang gagamitin ang charm upang panglaban sa kanya. Sumagot naman sa kanya ang succubus habang takot na ngayon daw nalaman na niya na siya ay tumuntong na sa Saint King, pwede na daw ba niya siyang bitawan, sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya kung paano na lang daw kaya nagawin na lang pastahan ang kanyang gagawin sa kanya ngayon, sabay ipinainom ni Chu Ziyu ang isang bote na lason sa succubus. Gagawa daw sila ng pastahan kapag ang isang Saint King ay kanyang magugustuhan matapos niya itong ipainom sa kanya. Napahawak naman sa kanyang liig ang succubus na kanyang tinanon si Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang ipinainom sa kanya. Pinigilan naman siya ni Chu Ziyu dahil itigil daw niya ang kanyang gagawin sa kanyang sarili. Sabay hinawakan ni Chu Ziyu ang kanyang mukha dahil ang kanya lang naman daw ipinainom sa kanya ngayon ay ang nanginginig na pag-ibig. O tinatawag na daing na pag-ibig, gulat naman ang succubus nang kanyang nalaman ang epekto ng ipinainom sa kanya ng ating bida, at sinabi din sa kanya ni Chu Ziyu na kung hindi daw ba niya ito nagustuhan, dahil siya pa naman daw mismo ang gumawa nito at maswerte daw siya dahil siya ang unang nilalang na unang nakatikim nito, nagtataka daw siya kung ano ang epekto nito sa kanyang katawan. Sabay hinawakan ni Chu Ziyu ang malambot na pakwan ng succubus. Ang succubus naman ay namumula ang kanyang mukha na hindi makahindi sa ginawa sa kanya ng ating bida, at hindi pa nakuntento ang ating bida dahil pinisil-pisil pa niya ang dalawang pakwan nito. Napasigaw na lang ang succubus dahil sa sarap ng kanyang nararamdaman sa kanyang katawan ngayon. Natatawa naman si Chu Ziyu habang kanyang pinagmamasdan ang succubus na masyadong nasarapan sa kanyang ginawa sa kanya. Para mas lalo pa daw itong masarapan ay hinawakan ni Chu Ziyu ang puwet nito at kanya itong inihipan upang magtanda sa kanyang matinding atake. Ang succubus naman ay tumulo na lang ang kanyang laway at namumula ang mukha dahil masyadong nakiliti sa atake sa kanya ng ating bida. Napahawak na lang sa kanyang ulo ang Lord of Thousand Faces sa kanyang nasaksihan sa succubus. Sinabi pa niya sa kanyang kasama na demonyo na utusan daw niya ang lahat na kanilang kasama na iligtas ang succubus matapos hamupa ang Thunder Trial. Sabi naman sa kanya ng isang demonyo na kapag nagpatuloy pa daw itong mga nangyari ngayon siguradong mamamatay sa kamay ni Chu Ziyu ang Great Saint na si Yujing. At bigla, mayroon naman isang malaking kamay ang biglang lumitaw sa itaas ng kalangitan, upang iligtas ang mga demonyo na nasa Wangchuan River na tinamaan ng Thunder Trial. Napalingon naman si Chu Ziyu sa kanyang likod, habang ang succubus naman ay tuwang-tuwa sa kanyang nakita dahil sa wakas daw ang kanyang Panginoon ay dumating na dito sa lugar.
At dinagdag pa niya kung natagalan daw na dumating ang kanyang Panginoon siguradong mamamatay siya dito na parang isang hayop sa kamay ni Chu Ziyu. Sa ilang sandali makikita ang isang malaking kamay sa kalangitan na nagpalabas ng malaking apoy sa palad nito upang patamaan si Chu Ziyu sa kanyang kinaroroonan. Si Chu Ziyu naman ay hindi man lang natakot sa tatama na atake sa kanya, bagkus kanya lang itong tinitingnan. Dahil pala bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan si Taiso Zi upang ipawalang bisa ang malaking apoy na tatama na kay Chu Ziyu. Sinabi pa ni Taiso Zi sa nilalang na si Lord Yan na siya daw ay tumuntong na sa level ng Saint King stage, hindi daw ba ito nahihiya na kanyang pinatulan ng isang junior katulad nito ngayon. Sa harapan naman ni Taiso Zi ay bigla na lang lumitaw ang Lord ng mga demonyo. Sinabi pa niya kay Taiso Zi na ang kanila daw Taiso Holy Son ay lumagpas na sa linya nilang mga demonyo kung kaya kinakailangan na nitong mamatay.